Ari na naman ho ang sinasabi ko 6.7 trilyon para sa budget na 2026 sa agrikultura at 7,000 na ayuda para sa mga farmers. Dito na naman delikado ang budget ng agrikultura Kaya maniniwala ho ba kayo na lahat yan ay mapapapunta sa agrikultura? Yun, 6.7 trilyon. Hanggang kailan kayo magbibigay ng 7,000 na ayuda? 7,000 sa loob ng isang taon. At saka unang-una, ang tagal na nagbibigay ng ayuda. Magbibigay kayo ng ayuda, dire-diretso ang bigay niyo ng ayuda, taon-taon. Kada bigay niyo ng ayuda, wala naman nagiging balik o nagiging income. Ngayon, kumbaga sa palabas ng palabas ang pera, pabigay ng pabigay. Yun ang nangyayari. Hindi nagiging progresibo. Yan, Department of Agriculture, kagaya ng sinasabi ko, pero nyo 6.7 trilyon. Nagmumungkahi ang kongresista na magbibigay ng 7,000 ayuda. Samantalang kagaya na sinabi nung yung farmers, hindi namin kailangan ng manlimos ng pera. Ang sapat na presyo lang, ayos na sa kanila. Magtakan nyo yan. Ang mga politiko gusto ayuda. Kasi pipiliin nila yung mga mabibigyan nila ng ayuda kung sino lang yung pabor sa kanila. At may mga sinasabi nga ghost na farmers na naman dyan. Bago hindi naman nagiging transparent. Bakit hindi na lamang ho sana ibili ng mga farm equipments? Yan. At mabuti pang ibigay na lang sa mga farmers yung mga farm equipments kung saan ho mapapadali yung kanilang trabaho. So kung kayo ay mapapadali, kung mga farmers, halimbawa nagtatrabaho ng isang araw, buong araw, diyan sa kanilang farm, kung sila may magandang farm equipments, baka yung buong araw nila, isang oras na lang ang tatrabahuhin. Sino pang tatamaran mag-farm yan? Kung yung pang buong araw mo, isang oras mo lang tatrabahuhin. Ganun dapat ang ginagawa ng mga politiko sa atin. Hindi yung ang gusto nila ibigay 7,000 pera ibibigay at alam naman natin kung saan mapapapunta yun. Ang ginagawa lang nilang paraan kung paano sila makaka-kickback. Hindi nila ginagawa ng paraan kung paano makakatulong sa mamamayan, sa mga farmers. Kaya ho yung mga datihan na diyan sa inyo at yung mga nagmumungkahi na yung mga ayudang iyan, hindi ho effective yung kanilang mungkahing iyan. Yung thinking ability nila hindi ka-asenso ng Pilipinas, hindi ka-asenso ng mamamayang tao. Bakit ho natin ibinoboto yung mga ganan? Dapat ho ang iniisip ng mga yan kung paano aasenso ang mga Pilipino. At kung gayon, aasenso ang Pilipinas. Yun ho dapat. Kaya ho, alsin ho natin yung political dynasty para masyapol ang mga politiko. Yung mga datihan na mawawala na yan. Yung mga relatives na mga mawawala na. So, shuffle na. Magiging shuffle. Magkakameron ng, kumbaga saan progreso. Ang Pilipinas, ang gobyerno, magkakameron ng progreso. May iba ang mentality ng mga mamamayan. Kasi kung yan ang mga yan ang nadidiyan, hanggang sa mga apo-apo ng mga yan, mga kamag-anak ng mga yan nadidiyan, ang progreso ng mga yan, bulsa lang nila. Hindi ang progreso ng mga Pilipino at ang progreso ng Pilipinas. Kaya ako naman nasasabi yan, dahil sa mga, kita nyo naman ang political dynasty diyan, mag-asawa, mga anak, nasa gobyerno na, yun lang ang ginagawa nilang negosyo. Kaya kung hindi tatalinuhan ng mga Pilipino,
eh kung kakawawa na ngayon tayo, ay hanggang sa kaapu-apuhan natin, ay kakaawa. Kaya ho, baguhin na natin ang sistema. Alisin ho natin ang political dynasty. Salamat ho.